Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan lang natin itong human rights advocate na sinasabi niyang mali daw po si Secretary Boying Remulla dun sa issue po ng pagpasok po ng ICC dito sa Pilipinas. Kasi nung nakaraang budget deliberation ng DOJ, natanong kasi ni Grace po, si Secretary Boying Remulla. Bali, may video po tayo niyan na pakihanap na lang po kung gusto niyo pong mapanood po yun. So, pero ito yung nangyari noon, during nung budget deliberation ng DOJ, tinanong ni Grace po si Remulla regarding diyan nga sa ICC kung papayagan daw ba ng gobyerno natin na arestuhin yung mga gustong arestuhin ng ICC. So, ang sagot ni Secretary Boying Remulla, kailangan muna nilang dumaan sa korte po natin, local court natin kung talagang gustong may arestuhin dahil yung kumbaga parang iaano muna nila yung legality ng warrant of arrest ng ICC. So, kailangan mo nang mag-undergo o dumaan ng ICC o ng Interpol sa local court natin. Pero base dito sa kinatawan ng human rights advocates, mali daw si Remulla. Hindi daw dapat ganun ang mangyari. Ang parang lumalabas dito, ang gustong mangyari ng mga human rights advocate na gustong makulong si Pangulong Duterte, sinasabi nila na mali daw yung sinabi ni Remulla, may kapangyarihan daw yung ICC na manghimasok na lang dito sa bansa natin at arestuhin yung dapat arestuhin. So, yan po yung pag-uusapan natin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong interview ni Canoli De Castro dito sa human rights advocate na pumapanig po sa ICC. Attorney Maria Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel, the Secretary General National Union of People's Lawyer, sa NCR. Attorney, magandang umaga po. Salamat po, Attorney Conti. Magandang umaga, kabayan. Nabasa na niyo ito tungkol doon kay sa ICC at saka sa Interpol na kinakailangan bago sila makaaksyon ay dadaan muna po sa ating local court, Attorney. Opo, ang sagot dyan ay hindi. Uy. May ilang pagkakamali. Mali ka raw, Boying Remulla, sabi nitong abogado ng human rights advocate na to. So, mali pala yung mga pinagsasabi mo during nung budget hearing. So, parang lumalabas dito, binobola lang ni Remulla yung Senado tungkol dito sa issue ng ICC. So, kung nasabi ko dun sa nakaraang video natin na mukhang magiging kampante na yung loob ni Senator Bato de la Rosa dahil sa sinabi nga ni Remulla na kailangan dumaan muna sa korte, ng local court natin, kung papayagan ba siyang arestuhin tsaka si Pangulong Duterte. Pero sabi ng human rights advocate na to, mali daw si Remulla. So pakinggan natin bakit niya nasabing mali si Remulla doon sa mga sinabi niya. Na kumbaga, assumption. Ang assumption kasi ay ang Interpol ang pupunta sa Pilipinas para mag-execute or mag-enforce ng warrant. O kumbaga Interpol ang papasok para manghuli. Mali. So sabi niya, mali raw na ang Interpol yung papasok dito para i-serve yung warrant of arrest. So, hindi natin alam kung ano yung pagkakaintindi niya doon sa sinasabi niya kasi medyo naging contradicting eh. Kasi wala namang sinabi si Remulla na papasok yung Interpol, huhulihin yung mga dapat hulihin. Ang sabi ni Remulla, bago nila i-execute yung mga gusto nilang arestuhin dito, kailangan munang dumaan sa local court natin. So medyo malayo yung sinasabi nito ni attorney na papasok yung Interpol at ang mga aresto na lang. So mali daw po yun. So ano yung tama ba talaga, attorney? Ang huhuli po sa kung sino mang subject ng warrant of arrest ng isang International Criminal Court ay ang PNP pa rin. PNP natin pala, okay. Opo, sa pamamagitan lamang ng... So,
malinaw, sabi niya, PNP daw po yung aaresto kila Pangulong Duterte kung sakasakaling maglabas daw ng warrant of arrest itong ICC. Ngayon, wala pa sa eksena rito yung Interpol kasi ang pinag-uusapan ICC. So, sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi nga siya makikipagtulungan. So, ibig sabihin, kahit na magbigay ng warrant of arrest itong ICC, kung paninindigan ni Bongbong Marcos yung sinasabi niyang hindi niya kikilalanin yung ICC, baliwala. So, lalabas basura yung papel na ibibigay nila rito sa Pilipinas. So, ang mangyayari niyan, hahayaan lang sila pumunta rito. Subukan yung, kumbaga, kasi uutusan, parang lalabas nito, uutusan nila yung PNP tsaka si Bongbong Marcos. So, depende na yun kung papayag si Bongbong Marcos na uutusan na lang siya ng mga banyaga para mang-aresto dito. So, parang lumalabas dito, alipin itong si Bongbong Marcos dahil uutusan siya eh. Oy, Marcos, meron kaming warrant of arrest, hulihin nyo tong taong to. Parang ganun ang mangyayari. So, ang lalabas dito, tinablan nila yung Supreme Court natin, yung justice system natin, parang binaliwala nila. Kasi tandaan nyo, walang nakasampang kaso dito kay Pangulong Duterte at kay Senator Bato de la Rosa. Hindi ba kayo nagtataka bakit hindi sila nagsasampa ng kaso? Puro more on inquiry lang nangyayari, in aid of legislation lang. Kaya nga tinayo yung nagtayo yung Quad Committee ng Kongreso, 'di ba? Gumawa sila ng Quad Committee na sinasabi nga nila na hindi naman daw utos ni Speaker Romualdez yon. So, maniwala ka. Alam nga naman gumawa sila ng isang committee ron na hindi alam ni Speaker Romualdez o wala man lang pagsang-ayon niya. Siyempre, kailangan niya may mga approval yan ng mga namumuno, ng mga head, special lalo na yan, Kongreso yan. Kaya nga naglagay ng House Speaker, kumbaga dapat alam niya yung mga nangyayari. So, sinabi nga rin ni Senator Bato de la Rosa na mukhang yung Kongreso mukhang nakikipagtulungan din to sa ICC kasi nga timing na iniimbestigahan nila yung mga nangyayari dyan sa Quad Committee tapos pinagkukonek-connect tapos ang ending EJK. Kaya pwedeng kunin yun ng ICC as reference nila pero kung titinan nyo, wala pa rin namang kasong nakasampa. So, mangyayari, babaliwalain ng ICC yung justice system natin dahil nga walang nakasampa. So parang mangyari lang dito, sila lang yung nag-imbestiga, uutusan yung presidente, sasabihin, arestuhin nyo to. So parang lumalabas dito, inutil yung justice system natin. So ano yung magiging labas nito? Lahat na lang ng kaso na kumbaga yung mga may gustong ireklamo sa korte, wag nang dumaan sa mga local court natin at diretso nyo na sa ICC. Ganon din naman kung sa tingin niyo na hindi kayo yung pakiramdam nitong mga anti-human rights, anti-Duterte na to na wala silang makukuhang justice. Kaya ang ginawa, nag-ICC, doon nila isinampa yung kaso. So malamang ganyan din gagawin ng mga sabihin natin, may pera sa atin na gusto ng hustisya. So para siguradong manalo sila, hindi na sila tatakbo sa mga local court natin. Rerekta na sila sa ICC. Yun yung gustong mangyari nito ni attorney na kumbaga baliwalain na yung justice system natin dito dahil nga nagpasya na yung ICC, utusan nyo na lang si Marcos para arestuhin na si Duterte at si Bato tapos gagamitin pa yung PNP natin para parang alam nyo yun, imbis na maging maayos yung bansa natin gugulo. Bakit gugulo? Siyempre, sa tingin nyo ba papayag yung PNP na arestuhin ng ganun-ganun lang si Pangulong Duterte tapos ang nag-utos pa Banyaga? Siyempre, itong PNP medyo baka makaramdam to ng galit kung papayag sila na si Bongbong Marcos pumayag sa gustong mangyari ng ICC na naging utos-utosan na lang. Diba? So magkakaroon ng kaguluhan na ang may gawa itong ICC tsaka itong mga human rights advocate na to dahil winawalang hiya yung justice system natin. Diba? Parang andyan yung justice system na under sila dahil mga abogado to.
pero ayaw nilang kilalanin. O parang parang sa kanila mismo, hindi sila believe dito sa justice system natin. Posibleng 1, under the color or under the authority of an international warrant of arrest. 2, under a request by the Interpol in consideration of a red notice. Or 3rd, upon request of a country under an extradition treaty or perhaps concession agreement or kung ano man na pwedeng kapalit nitong paghuli sa isang kriminal na wanted sa warrant of arrest na inisyu ng ICC at yung member state. Kumbaga, sa ngayon totoo, ang Pilipinas ay hindi na member state. Pero Yes. maraming 124 na ang miyembro ng ICC. Po. Pag isa dyan willing sa Pilipinas, na ulihin nyo nga ito sa pamamagitan ng warrant of arrest ng ICC, posible magkaroon ng dahilan para Tingnan nyo, mandadamay pa sila. Tingnan nyo na ang mangyayari, may mag-request na bansa na sasabihin, oy, hulihin, may utos sa inyo yung ICC, hulihin nyo daw to si ganto. So, ang mangyayari, hindi lang ICC ang magiging mag-uutos kay Bongbong Marcos. So, posible na yung ibang bansa uutusan yung presidente ng Pilipinas, sasabihin sa'yo, oy, inutil na presidente, hulihin mo tong taong to dahil utos ng ICC. So, parang ganun yung mangyayari. So, ang ending pa rin nun, tinapakan yung ating pagiging Pilipino. Na tayo ay pinalalakad ng mga banyaga. Parang ganun ang mangyayari kasi wala nang disposisyon yung Pilipinas. Nagiging utusan na lang tayo ng ibang bansa. Ito, lantaran to, sinasabi nga nila sa Amerika, di ba? Na sa gobyerno natin ngayon, tayo inaano ng Amerika na baga napasusunod. Ito, lantaran. Uutusan tayo ng ICC. Ngayon, kung tatablahin ni Bongbong Marcos yung ICC dahil nga hindi na miyembro, ang gagamitin naman nila ngayon, ang uudyukan naman yung mga bansang miyembro ng ICC para gipitin ngayon yung gobyerno ng Pilipinas, yung namamahala, which is yung presidente. So, makikita nyo talagang gumagawa ng paraan itong mga taga-ICC na talagang i-invoke yung kanilang gustong mangyari na panghimasukan yung gobyerno natin, which is hindi naman dapat kasi gumagana yung justice system natin. Ang sasabihin lang naman dyan ng korte natin, wala nga nakasampang kaso sa amin, bakit namin papayagan? Ngayon sabihin natin, okay, sige, papasok yung Interpol. Marami nagsasabi yung Interpol, wala naman police power yan. Hindi naman yung kagaya ng sa pelikula, napapasok sa isang bansa, tapos mga aresto. Isa sa pinakamagandang example dito yung kay Tebes. Si Tebes may kaso. Ang alam ko, nabigyan niya ng warrant of arrest. So, yung Pilipinas mismo nag-request sa Interpol para hanapin kung nasaan si Tebes. Kasi noong time niya nagtatago, di ba? Hindi alam kung saang bansa nagtatago si Tebes. So, humingi ng tulong yung Pilipinas sa Interpol. At yun nga, nalaman nila na nasa Timor-Leste pala si Tebes. So, ito tandaan nyo, Pilipinas yung nag-request para hanapin si Tebes. Or sabihin natin, nag-request yung Pilipinas sa Interpol para tulungan na mahanap si Tebes. Pero hindi nag-request yung Pilipinas sa Interpol para hulihin si Tebes. So, nung na-kumpirma na ng Timor-Leste na nandun nga si Tebes, hindi po Interpol ang nanghuli. Ang nangyari, nakipag-coordinate yung Interpol sa pulis ng Timor-Leste at ang pulis Timor-Leste yung humuli kay Tebes. So, naaresto ba o nabitbit ba ng Interpol si Tebes? Hindi. Kasi wala naman silang police power, kumbaga nag-request lang sila. Ngayon, nung nahuli na ng Timor-Leste si Tebes, nag-report na yung Interpol sa Pilipinas na positive po, nandito si Tebes at hinuli na po ng Timor-Leste. So, nakipag-coordinate kami sa Timor-Leste para arestuin si Tebes.
So, gano'n yung nangyari. Ngayon, sa atin naman dito, kung walang request ang Pilipinas sa Interpol, paano sila kikilos? Ngayon, sinasabi nila na yung ICC naman daw yung nag-request para arestuhin daw si Duterte or si Bato de la Rosa nang walang request ng Pilipinas. So, paano papasok yung Interpol? Alam nga naman manghimasok sila sa jurisdiction ng Pilipinas nang wala namang request yung Pilipinas dahil lang sa request nitong ICC na wala namang Pilipino doon. At ang nag-uudyok lang naman sa ICC yung mga anti-Duterte dito. So parang medyo masalimuot. Pero para sa kanila napakadali lang. Nasasabihin hindi malakas yung ICC, international nga yan eh. So baka diyan masira yung karir ng mga taga-ICC kung hindi nila makukuha si Duterte at si Senator Bato de la Rosa. So, Boying Rimulya, mali daw yung sinasabi ninyo, base rito kay attorney, na hindi totoo yung mga pinagsasabi nyo na kailangan mo nang dumaan sa local court natin itong ICC para hulihin itong si Pangulong Duterte at si Senator Bato de la Rosa. So, tingnan natin, antayin natin. September, sabi ni Justice Carpio, lalabas daw yung warrant of arrest ni Senator Bato at ni Pangulong Duterte. So, antayin natin. So, September na ngayon, antayin natin kung totoong lalabas ba o nagpapatawa lang itong mga human rights advocate. Tandaan ninyo, nasa alanganing posisyon si Bongbong Marcos. Kapag pinayagan niyang maaresto si Pangulong Duterte at si Senator Bato de la Rosa, baka yan na yung maging hudyat para matapos na yung kanyang termino at sigurado tayo hindi magugustuhan ng mga Pilipino na banyaga ang huhuli kay Pangulong Duterte at kay Senator Bato de la Rosa. Malamang yan hindi tatagal na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos at baka mapalitan siya ng ating second highest official na kung sino ba yung talagang entitled na maging presidente. So, yan ang aabangan natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.